Hello mga ka-VA! Welcome back to my channel. This is your VA Jaja and thank you very much for watching my videos. And I hope everyone is having a great day today. Happy Friday! Hi there! Hello everyone! Welcome back to my channel. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I'm your virtual assistant Jaja and I'm sharing stories about my virtual assistant's journey. Please watch my videos and learn how to become a virtual assistant and start earning dollars. Niyo po ako mga aspiring VAs, panoorin niyo po ang video na ito kung ikaw po ay nagdanais na maging virtual assistant. Watch my videos and learn. As promised po kahapon, nagagawa po ako ng another videos regarding sa kung ano po yung services na pwede mong i-offer as a virtual assistant. Pong hinahanap na mga services ang mga clients from United States at marami mo din po tayong pwedeng i-offer sa kanila. Pinaka-in-demand po is number 1, cold callers. Isang trabaho ng cold callers. So may dalawang klase ng cold callers mga ka-VAs. Pwedeng business to business, pwede pong business to customers. Pero mainly ang trabaho po nila is nagko-cold calls po sila. It's either 4 hours a day or 8 hours a day. Depende kung ilang oras gusto naklikahin mo na mag-cold calls ka. First na pwede nating i-offer mga VAs is appointment setter. Ito din po yung madalas na hinahanap ng mga clients sa United States. Ano naman po yung ginagawa ng appointment setters? As the word itself, appointment setters. So, ang gagawin po natin ay magko-calls po tayo either din to business or business to customers. At ang gagawin lang po natin is magsiset po tayo ng appointment kung willing po silang alamin kung ano yung produktong ino-offer mo. So, isa-set mo sila ng appointment to talk to your boss, either a 15 minutes call or more. Po na pwede nating i-offer sa client is admin assistant. Ano ba guys yung admin assistant? So, sa lahat ng pwedeng service na i-offer natin sa client natin, ito yung pinaka matrabaho. Ito yung pinaka komplikado. Bakit? Siyempre, ikaw yung magpo-provide ng support sa boss mo all the time. So, parang sekretarya ka ba dito sa Pilipinas? So, una mo talagang gagawin is, syempre, magmamanage ka or mag-organize ka ng mga documents nila virtually. And then, syempre, mag-answer ka ng mga phone calls nila, emails, at kung ano yung mga inquiries regarding dun sa business ni boss mo. And at the same time, nag-i-schedule ka ng appointment ni boss mo. Maraming trabahong admin assistant. Depende sa kung anong ibibigay sa iyo ng client mo. Pwede ring mag-book ka ng mga travels nila or pwedeng mag-prepare ka ng mga documents. Pwede ding mag-provide ka ng mga general administrative support dun sa boss mo. Depende sa kung anong kailangan nila. And next service na pwede nating i-offer na hanap ng mga clients sa United States is FB Ad Manager. Ito naman yung mag-work ka dun sa mga tao na meron sila mga ads on Facebook or sa LinkedIn, depende kung anong platform. Basta ang trabaho mo dito is ima-manage mo yung mga ads nila. Minsan kasama pa yung mag-answer ka sa mga comments and everything, gano'n. Another one na hinahanap nila or pwede mong i-offer na service is property management. So, ito yung magmamanage ka ng mga rental properties or Airbnb listing ng client mo. So, ano pa nga ba yung mga task ng property manager or property manager assistant? Ikaw din po yung magmamanage ng calendar ng mga listings nila sa mga booking platform. I-check mo kung naka-synchronize ba yung mga calendars nila sa mga platforms na ginagamit mo. At syempre po, ikaw yung nag-a-analyze ng mga pricing noong Airbnb nila. And of course, ikaw din po yung nang manage ng guest. Kung may ma-inquiries yung guest nila, ikaw yung sumasagot. Ikaw yung nagre-respond sa mga concerns nila. And at the same time, ikaw din po yung nagbubook ng mga maglilinis dun sa bahay na yon or maglilinis dun sa Airbnb ng boss mo.
So, pwede ang i-manage mo is short-term rentals, pwedeng mid-term rentals, pwede din pong long-term rentals. Depende sa kung ano ang ibibigay sa'yo ng client mo. So, i-discuss natin lahat yan ng isa-isa, ng mas malawak para maintindihan nyo din kung ano talaga yung specific task. Pang services na pwedeng i-offer, merong mga gumagawa ng mga funnels, may gumagawa ng mga landing page, meron ding gumagawa ng website, meron din pong data entry, pwede din po silang nag-enter lang ng mga information sa CRM nila, ganun lang kasimple. Sobrang dami po ng pwede nating i-offer na services sa mga clients natin sa United States. Pero for now, yan lang po yung i-share ko sa inyo kasi yan po talaga yung madalas na hinahanap nila. For now, yan lang po yung i-share ko mga ka-VAs. Siguro sa mga susunod na videos, meron pa rin akong mababanggit na mga services na hinahanap nila or pwede nating i-offer. But for now, yan lang po yung i-discuss ko. And next time, I'll be making a videos at i-share ko sa inyo magkano ang kinikita ng virtual assistant. Kung interesado ka, ka-VA, malaman kung magkano ang kikitain mo as virtual assistant, panoorin mo ang next video ko. Yun lang mga ka-VAs. Thank you very much for watching. Bye!